ngayon mga anak ko. Lahat ng mga followers ko, God bless sa inyong lahat. Ngayon, mayroon tayong alamin o pag-aralan kung bakit mayroon kalaliman sa ilalim ng dagat. Alamin natin ngayon. Pakinggan ninyo mga anak ako kung ano yung babasahin ko lang ngayon. Ito ay pag-aralan kung bakit may mga tao na sumisisid sa ilalim ng dagat. Sabi dito, how deep have we gone under the sea? Ito yung pamagat niya. It is difficult to journey to the depths as it is to go to the outer space. The problem is the tremendous pressure of water to which the driver is subjected. For drivers walking in less than 50 meters, the pressure is not dangerous and frequent stops are made on the way to the surface of the reduced pressure. Gradually, after some hours of work at 300 meters through, drivers need to stay for a week and still compression chamber, returning slowly to normal pressure. In a strong deep sea, diving vessel can go much deeper. The record of diving was set on January 23, 1960, and the Challenger deep of the Marianas Trench and the Pacific Ocean. A U.S. Navy battleships stressed with Jacques Piccard and Donald Wise battery ships Piccard and Donald Wise aboard went down to the depth of 10,917 meters. Ito yung pinakalalim na sinisid ng itong mga binabanggit natin na mga pangalan. Kaya mga anak ako, ngayon makita natin ang mga misteryosong mga gawa ng ating Panginoon. Hindi kaya ng tao. So, gumamit ang Diyos ng mga tao na bigyan ng mga karunungan para alamin ang mga bagay sa sanlibutan. Kaya tayo mga tao gamitin din ng Diyos na may karunungan na alam natin kung paano makita ang gawa ng ating dakilang excellenting Diyos na may likha ng mundo. Kaya hindi natin kaya alamin kung wala ang ating soberanong Diyos. Hindi basta-basta ang ginawa ng mga taong ito. Kaya makita natin kung ano panganib or mahirap ang paglalakbay nasa ilalim ng kalawakan ng problema na malalim na presyon. Na-dive sila sa ilalim ng tubig, kailangan nila na maabot ang kalaliman ng higit na 50 meters. Talagang napakadelikado sa mga gawa nila. Kailangan matigil sila para kailangan sila ay mapasa ibabaw ng tubig para mabawasan ang presyon. Tapos nang gawa ng mga oras, uli sila babalik na sisisid uli sila ng 300 meters
na pag-dive nila manatili ang isang linggo sa isang bakal na chamber na decompression. At babalik sila ng dahan-dahan sa normal na pressure na magpatibay sa sasakyang pangsisid sa malalim na dagat na ang mga tao ay nakaabot sa pinakailalim na nakarecord na ito noong January 23, 1960. Kaya ang mga pangalan nila ay si Marianas Trench and the Pacific Ocean, US Navy Batticape Tasty with Jacques Piccard and Donald Wise. Aboard went down to the depth of 10,917 meters. Ito yung kalaliman ng kanilang sinisisid. Kaya makita natin na kung gaano kahirap itong mga gawa nila. Hindi basta-basta ang napakadelikado nito. Pero pasalamat din tayo sa Panginoon dahil sila yung ginamit ng Panginoon na alamin nila ang mga bagay na sa ilalim ng tubig na ito. Kung bakit nais talaga nila na makita kung ano ang kalaliman ng dagat na ito. Kaya ito rin ay pag-aatas ng ating Panginoon para malaman din natin na sa pamagitan ng mga taong ito kung ano ang sa ilalim ng dagat, paano nila gumagawa sa kanila mga sarili. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga anak-apo. Kahit man mahirap ang ginawa ng ating mga kababayan, pero ito yung nais talaga nila na mayroon silang ma-discovery sa kanilang pagsisid sa ilalim ng kadagatan na ito. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga anak-apo. Bigyan kayo rin ng karunungan sa lahat ng bagay na alamin natin kung ano ang mga sa ilalim ng dagat na ito. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga anak-apo, na mabigyan kayo ng mga malusog na katawan at ingatan kayo sa ating Panginoon sa lahat ng mga gawa na sila ay kasama natin sa araw-araw na pamuhay. Praise the Lord. Amen.